Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang na 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkakatalaga ng Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ito po ay isa sa 4 na basilika na matatagpuan doon sa Roma o doon sa Vatican. Madalas ang nakikita po natin na pinagdadausan ng mga pagdiriwang kapag meron pong pagdiriwang ang ating Santo Papa ay doon po sa St. Peter's Basilica. So, ang St. John Lateran, ito po yung itinuturing na katedral ng Santo Papa, kung saan siya po ang itinuturing na obispo ng lugar na iyon. At sa narinig natin ng mga pagbasa, muli pinapaalala sa atin na ang templo na mas kilala sa tawag noon na templo, pero sa ngayon, ang tawag natin ay simbahan. Ang nagtatag nito at ang nagpatayo, walang iba kundi ang Diyos. Malinaw po ba? Yan. Ang simbahan ay tinatawag nating tahanan ng Diyos, bahay dalanginan. Dito tayo nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, yung ama at yung mga anak. Dito nagtatagpo, yung para bang mayroon kang binabalikan o mayroon kang inuuwian. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, bahay mo rin ito. Bahay nating lahat ito dahil tayo po ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Kung bahay ito ng Diyos, tayo na mga anak, so bahay din natin ito. Ngayon, sa Ebanghelyo, narinig natin na nang magtungo si Jesus sa Jerusalem, doon sa templo, nakita niya na hindi na bahay, dalanginan ang itsura ng templo, kundi ang sabi nga po dito, ginawa ninyong palengke, pugad na mga magnanakaw, ang tahanan ng aking ama. Kaya nagalit si Jesus at pinagtabuyang
palabas. So, ibig sabihin, nasa loob na yung mga nagtitinda ng kalapate, baka, tupa, namamalit ng salapi, nasa loob. Kaya ipinagtabuyang palabas ni Jesus, dala ng kanyang malasakit sa tahanan ng kanyang ama. So, kung titingnan po natin, bakit nagkaganon? Yung dating napakatahimik, yung dating templo na napakabanal, napaka-peaceful, na ngayon, bakit parang ang gulo-gulo? Ano nangyari? Wala bang mga taga-templo? Wala bang mga saserdote? Wala bang mga namamahala dito sa templong ito? Kung meron, at nakakatiyak naman na meron, bakit hinayaan? Imagine niyo po, kung ito yung tinutukoy natin. Mundo ngayon, no? Malaking pagbabago dito sa Quiapo, kasi kung babalikan mo yung mga sinaunang lugar, no, na ayos nito, diyan pa lang sa pinto, may nagtitinda na. Ang sikip-sikip, hindi ka makakapasok. Pero at least ngayon, medyo na-i-adjust na natin ng konti. Hindi naman bawal yung mga magtitinda, hindi naman against yung simbahan sa mga vendors. Pero ang usapan kasi, no, lalo na dito sa Ebanghelyo, nasa loob na ng templo. Na hindi katanggap-tanggap. Naranasan niyo po ba dati na kapag nagsisimba kayo dyan, di ba po minsan, no? Kasi naabutan ko po yung panahon na yun eh. Yung nakaluhod ka, tapos biglang may kakalabit sa'yo kasi magtitinda ng eskapularyo. Di ba, no? Dati dito, no? So, imbis na mapadasal ka, wala ka na intensyong pumangit ang ugali mo, pero maiinis ka kasi nagdadasal ka, tapos biglang may kakalabit o sasabitan ka, nasa loob na ng templo. Nasa loob na ng simbahan. Hindi wasto, hindi tama na pag-uugali. Yun nga yung isang gusto kong pagnilaya. No? Tayong mga taong simbahan na tinuturing. Ano ang ikinikontribute natin? Ano yung naitutulong natin para mapanatili na ang bahay na ito, ang bahay dalanginang ito, ay mapanatili ang kabanalan dito, mapanatili ang kaayusan ng simbahan. Maatim niyo po ba na magdasal? Kaya nga, ang simbahan ng Quiapo, talagang ang daming tauhan, ang daming empleyado, para lamang matiyak na sa bawat pagtungo dito ng mga deboto para makausap ang poong Nazareno, tinitiyak na magkakaroon kayo ng isang maaliwalas, maginhawang pag-upo o pagluhod. Kaya't maya't maya, no? Pagkatapos ng misa, may maglilinis, may magpupulot, kasi mayroong mga magsisimba na medyo irresponsable. Sabi ng bawal kumain sa loob, kakain, iiwan yung mga pinagkainan sa mga upuan. Kaya pagluhod, pagdating ng mga bagong magdarasal, malagkit ang upuan. Pero yun, anong naidadagdag natin o anong naitutulong natin para mapanatili din yung kalinisan ng tahanan ng Diyos? Kasi responsibilidad nating lahat ito. Lalo tigit kami na mga itinuturing na tagapamahala ng simbahan. Bagamat ngayon, syempre, no, nakikita ninyo sa pagkakataong ito, ini-improve, no, yung simbahan. Bagamat medyo pangit patingnan na mayroong mga scaffolding, pero konting tiis lang. Kasi inaayos para mas maging
maaliwalas at makatulong nawa sa inyo, sa ating lahat, na makapagsimba, makapagdasal tayo ng taimtim. So, lahat ng ito ay atin pong responsibilidad. Tumulong po tayo na linisin, tumulong po tayo na ayusin ang bahay ng ating Ama na sinasabi ring ito ang tahanan natin na pwede mong uwian o balik-balikan sa tuwing ikaw ay nalulungkot, nagkakaproblema, o maging masayaman sa ating buhay sa araw-araw. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami